Ang ulan sa labas ng Laura Moderno ay tila walang balak tumigil. Malalaki ang patak nito na humahampas sa mga mamahaling salamin ng restaurant sa Bonifacio Global City. Sa loob ang paligid ay nababalot ng amoy ng mamahaling alak sariwang truffle at ang mahinang tugtog ng piano na nagbibigay ng huwad na katahimikan. Si Melissa ay nag-ayos ng kanyang apron sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod. 25 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng bigat ng isang dekadang paghihirap. 3 linggo pa lamang siyang nagtatrabaho rito bilang waitress. Ito na ang kanyang huling pag-asa upang mabayaran ang mga gamot ng kanyang amang may sakit. Melissa, ayusin mo ang sarili mo. Bulong ni Martin ang floor manager na tila laging malapit ng atakehin sa puso dahil sa pawis. Ang mesa 4 ay narito na. Huwag kang titingin ng diretso sa mga mata niya, maliban na lang kung kakausapin ka. Huwag kang magkakamali. Kahit isang patak ng tubig maliwanag. Kumunot ang noo ni Melissa habang pinupunasan ang isang pilak na tinidor. Sino ba siya ang mayor? Namutla si Martin. Mas malala pa sa mayor. Si Richard Valderrama. Biglang tumahimik ang kusina. Ang chef na kanina ay mabilis na naghihiwa ng sibuyas ay napatigil. Kahit ang tagahugas ng plato ay tila hindi makagalaw. Sa buong Maynila ang pangalang Richard Valderrama ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang babala. Siya ang pinuno ng pamilya Valderrama, isang makapangyarihang angkan na kontrolado ang malaking bahagi ng mga pantalan at konstruksyon sa bansa. Sinasabing siya ay isang biyudong malupit sa mga kaaway, ngunit ang pinakamalaking misteryo sa kanyang buhay ay ang kanyang anak. Ako na ang bahala sa mesa. Mahinang sabi ni Melissa. Lumabas siya sa dining area. Ang masiglang daldala ng mga elitistang costumer ay tila naging bulungan na lamang. Sa mesa 4, ang pinakamagandang pwesto na nakatago sa isang sulok, ngunit kitang-kita ang pinto. Nakaupo ang isang lalaking tila nililok mula sa matigas na bato. Si Richard ay nasa edad na 37. Ang kanyang suot na suit ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ni Melissa sa loob ng 10 taon. Madilim ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay matalas tila isang maninila na laging nagbabantay. May isang maliit na pilat na humahati sa kanyang kaliwang kilay na nagbibigay sa kanya ng mas lalong delikadong hitsura. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Melissa. Ito ay ang bata. Sa tabi ni Richard, nakaupo sa isang high chair ang isang batang babae. Marahil ay 2 taong gulang pa lamang. Mayroon siyang mga kulot na buhok na kulay ginto at malalaking kayumangging mata na tila may daladalang lungkot na hindi para sa kanyang edad. Nakayakap siya sa isang luma at kupas na kunehong gawa sa tela. Ito si Bea, ang tinaguriang Silent Princess ng mga Valderrama. Ayon sa mga chismis, hindi pa ito nakakapagsalita. Kahit isang salita, simula nang ipanganak ito. Lumapit si Melissa, bitbit ang pitzel ng tubig. Magandang gabi, senyor. Sabi niya sa matatag na tinig, kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Gas o non-gas po? Hindi nag-angat ng tingin si Richard mula sa menu. Gas at maligamgam na gatas para sa bata. Siguraduhin mong hindi mainit, maligamgam lang. Habang yumuyuko si Melissa upang isalin ang tubig sa basong kristal ni Richard, bahagyang sumagi ang kanyang braso sa gilid ng mesa. Isang banayad na amoy ang humalimuyak mula sa balat ni Melissa. Ang amoy ng vanilla at lavender, ang murang sabon na binibili niya sa botika. Biglang naniga si Richard. Iniangat niya ang kanyang tingin at itinitig ang kanyang mga mata kay Melissa. Sa isang saglit nakita ni Melissa ang isang bagay sa mga matang yun, pagkilala, sakit at matinding gulat. Ngunit agad itong napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Bilisan mo, utos ni Richard. Tumango si Melissa at bumaling sa bata. At para sa iyo, maliit na prinsesa, bulong niya, pinipilit ng ngumiti, nang tapat sa kabila ng nakakatakot na presensya ng ama nito. Ang batang si Bea ay dahan-dahang nagtaas ng ulo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata,
Tila huminto ang mundo para kay Melissa. Nakaramdam siya ng isang kuryente na dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng 2 taon. Simula noong araw na magising siya sa isang malamig na klinika at sabihan ng doktor na hindi nakaligtas ang kanyang sanggol. Binitawan ni Bea ang kanyang kuneho. Bumagsak ito sa sahig ng walang ingay. Ang labi ng bata ay nagsimulang manginig. Ang mga luha ay nagumpisang mamuo sa kanyang malalaking mata. Napansin agad ito ni Richard. Yumuko siya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Bea Tesoro, anong nangyayari? May masakit ba sa'yo?" Ngunit hindi pinansin ni Bea ang kanyang ama. Itinaas niya ang kanyang maliliit na kamay patungo kay Melissa. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa dulo ng apron ni Melissa. Si Melissa ay tila na estatwa. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na bitawan ng lahat at yakapin ang bata. At doon nangyari ang isang himala na wawasak sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay maliit, parang isang kalawanging bisagra na matagal nang hindi nagagamit ngunit malinaw. "Ma," nanigas si Richard. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang anak. Ang kanyang kamay ay automatikong gumalaw patungo sa loob ng kanyang jacket kung saan nakatago ang isang baril sa kanyang bewang. "Mama," mas malakas na sigaw ni Bea. Sa pagkakataong ito ang buong restaurant ay natahimik. Ang mga tinidor ay napako sa hangin. Ang mga usapan ay naputol. Napuno ng luha ang mga mata ni Melissa na hindi niya maintindihan. "Paumanhin, senyor. Kailangan ko nang umalis." Sinubukan niyang umatras, ngunit biglang sumigaw si Bea ng may matinding desperasyon. Itinuro ng bata ang mukha ni Melissa gamit ang kanyang maliit na daliri. "Mama, mama up." Sigaw ng bata, ang salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng restaurant. Tumayo si Richard. Ang pagkakaskas ng kanyang upuan sa sahig ay tila isang babala ng digmaan. Siya ay matangkad, naglalabas ng isang delikadong enerhiya na nagpabilis sa paglapit ng kanyang mga bodyguard. Tiningnan niya ang kanyang anak na nagpupumilit abutin ng isang estranghero at pagkatapos ay itinitig ang kanyang mapanganib na tingin kay Melissa. "Sino ka?" Ang boses ni Richard ay mababa, isang ungol na nagpapahiwatig ng karahasan. "Sino ang nagpadala sa iyo rito?" "Wala po. Wala po." Nauutal na sagot ni Melissa habang yakap-yakap ang tray sa kanyang dibdib bilang panangga. "Waitress lang po ako. Ngayon ko lang po kayo nakita." Sumumpa ako. Ang anak ko ay hindi nagsalita simula nang ipanganak siya. Sabi ni Richard habang dahan-dahang nililibot ang mesa. Pinaliliit ang distansya nila ni Melissa. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya umiiyak. Ngunit ngayong gabi, tinawag kanyang ina. Biglang hinawakan ni Richard ang pulso ni Melissa. Ang kanyang pagkakahawak ay parang bakal. Itinaas niya ang braso ni Melissa, tila may hinahanap sa balat nito. Isang tattoo, isang marka, o anumang senyales ng pagtataksil. "Bitawan niyo po ako," sigaw ni Melissa. "Papa, no," muling isinigaw ni Bea. Isang buong pangungusap. Ang kanyang ikalawang pangungusap sa loob ng isang gabi. "Papa, don't hurt Mama." Ang mga tauhan ng restaurant ay tila mga estatwa. Si Martin ay hawak na ang telepono upang tumawag ng saklolo, ngunit napatigil siya nang umiling lamang ang isa sa mga bodyguard ni Richard. "Walang pulis na makakapasok dito." Tiningnan ni Richard ang mga mata ni Melissa, mga matang kulay berde na may batik ng ginto. Tiningnan niya ang hugis ng panga nito at muling tumingin kay Bea. Ang pagkakahawig ay hindi direktang makikita dahil sa taba ng bata, ngunit nandoon iyon. Nandoon sa mga mata. Ngunit imposible ito. Ang asawa ni Richard, ang babaeng nanganak kay Bea, ay patay na. Namatay ito sa panganganak sa isang pribadong klinika sa ibang bansa 2 taon na ang nakakaraan. Siya mismo ang naglibing sa asawa niya. Maliban na lamang kung ang huling 2 taon ay isang malaking kasinungalingan. Binitawan ni Richard ang pulso ni Melissa
Ngunit hindi siya lumayo. Tumingin siya sa kanyang chief of security, isang malaking lalaki na nagngangalang Victor. Palabasin ang lahat sa restaurant, utos ni Richard nang hindi inaalis ang tingin kay Melissa. "Boss," tanong ni Victor. Lahat sa labas bulyaw ni Richard kasabay ng marahas na pagkabasag ng isang baso ng alak sa mesa. Nagkaroon ng gulo. Ang mga customer ay mabilis na kinuha ang kanilang mga gamit at nagtakbuhan palabas. Ang mga tauhan ng restaurant ay itinulak ni Martin patungo sa kusina. Sa loob ng 60 segundo ang Laura Moderno ay naging kasing tahimik ng isang libingan maliban sa paghikbi ni Bea at sa mabigat na paghinga ni Melissa. Binuhat ni Richard ang kanyang anak. Agad na tumahimik ang bata bagaman patuloy itong nakatingin kay Melissa sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama. Humarap si Richard sa waitress, ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng gabi. "Hindi ka uuwi ngayong gabi, Melissa. Hindi niyo pwedeng gawin ito." Bulong ni Melissa habang umaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa bar counter. "Kidnapping ito. Tawagin mo sa anumang pangalang gusto mo," sabi ni Richard habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Bea. "Ngunit hanggat hindi ko nalaman kung bakit naniniwala ang anak ko na ikaw ang babaeng inilibing ko, 2 taon na ang nakakaraan. Sa akin ka muna." Lumingon siya kay Victor. "Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Hacienda Valderrama." Habang pilit na inaalalayan si Melissa ng mga bodyguard patungo sa labas, isang masakit na alaala ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Isang alaala ng isang malamig na kwarto, isang monitor na tumutunog ng mabilis at ang boses ng isang lalaki na nagsasabing, "Kunin ang bata," bago pa siya magising. Ang alaalang yon ay napakalakas, kaya tila hihimatayin si Melissa. Habang isinasakay siya sa itim na sasakyan, ang kanyang huling isipan ay hindi takot para sa kanyang sarili. Ito ay ang katotohanang ang sigaw ng bata ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na hindi niya alam na nakasara. Hindi niya kilala kung sino si Richard Valderrama, ngunit alam niya ang isang bagay ng may buong katiyakan. Alam niyang ang batang iyon ay sa kanya. Ang biyahe patungo sa Hacienda Valderrama ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang sasakyan, isang blindadong itim na Mercedes, ay mabilis na binabaybay ang madilim na kalsada patungo sa matatayog na bangin ng Tagaytay. Para sa sino mang makakakita, ang mansyong naghihintay sa dulo ay isang palasyo. Ngunit para kay Melissa, ito ay isang marangyang bilangguan. Sa loob ng sasakyan, si Melissa ay nakaupo sa gitna ng 2 malalaking bodyguard. Sa harap kalong ni Richard si Bea, na sa wakas ay nakatulog na rin. Ang maliit na kamay ng bata ay mahigpit na nakakapit sa kwelyo ng Amerikana ng kanyang ama. Sa bawat pagtalbog ng sasakyan, bahagyang gumagalaw si Bea at bumubulong ng isang mahinang "Ma" na nagpapatigas sa panga ni Richard. Kitang-kita sa rearview mirror ang kanyang mga matang nakatuon kay Melissa, puno ng hinala at hindi maipaliwanag na tensyon. Nang makarating sila, hindi dinala si Melissa sa isang madilim na selda. Sa halip, sa pilitan siyang pinaakyat sa isang malaking hagdanang gawa sa marmol at itinulak sa isang silid tulugan na mas malaki pa kaysa sa buong apartment niya sa Pasay. "Manatili ka lang dito," ungol ni Victor, ang chief of security. "Huwag mong susubukang buksan ang mga bintana. May mga bantay na aso sa labas at hindi sila pala kaibigan." Isang malakas na tunog ng paglock ng pinto ang narinig ni Melissa. Napasalampak siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang manggas, hinahaplos ang isang halos hindi na makitang pilat sa loob ng kanyang siko, ang bakas ng karayom mula sa nakaraan. Ang alaalang matagal na niyang ibinaon ay pilit na kumakawala. Switzerland, ang Genesis Life Clinic, ang puting pader, ang kontratang pinirmahan niya dahil sa desperasyong mailigtas ang kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Richard. Wala na ang kanyang Amerikana at kurbata at ang 2 butones sa itaas ng kanyang puting polo ay bukas na nagpapakita ng isang tattoo
ng krus sa kanyang dibdib. Mukha siyang pagod ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin na parang kutsilyo. May hawak siyang baso ng whiskey sa isang kamay at isang makapal na folder sa isa pa. "Inumin mo," sabi niya habang inilalapag ang whiskey sa bedside table. "Hindi ako umiinom," sagot ni Melissa sa nanginginig na tinig. "Gusto ko nang umuwi." "Narito ka na sa tahanan mo," sagot ni Richard sa madilim na tono. "O mas tamang sabihin narito ka sa tahanan ng batang inaangkin mong sayo. Maupo ka." Hindi siya sumigaw ngunit ang kanyang malamig na tinig ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bulyaw. Binuksan niya ang folder. "Nagpalabas ako ng investigasyon tungkol sa iyo, Melissa. Ipinanganak sa probinsya, lumipat sa Maynila, 3 taon na ang nakakaraan. Huminto sa pag-aaral ng fine arts. Nagtrabaho bilang barista receptionist at ngayon ay waitress. Malinis ang record mo, walang utang maliban sa mga student loans. Wala kang koneksyon sa pamilya Valderrama. Wala kang koneksyon sa yumao kong asawa, si Bianca." "Hindi ko kilala si Bianca," sabi ni Melissa. "Siya ang ina ni Bea," sabi ni Richard, habang matiyagang pinagmamasdan ang bawat galaw ng mukha ni Melissa. "Namatay siya habang ipinanganak si Bea sa isang pribadong klinika sa Switzerland noong 14 ng Oktubre, 2 taon na ang nakakaraan." Biglang namutla si Melissa. Napahawak siya sa poste ng kama upang hindi matumba. 14 ng Oktubre, bulong niya. Nanliit ang mga mata ni Richard. "Mukhang may kahulugan sa iyo ang petsang iyon." "Iyan ang araw. Iyan ang araw na nanganak ako," hirap na sabi ni Melissa. Tila nawalan ng hangin sa loob ng silid. Dahan-dahang ibinaba ni Richard ang kanyang baso. "Ipaliwanag mo. Ngayon din." Nagsimulang umagos ang luha sa mga pisngi ni Melissa. "Naging surrogate mother ako. 23 taon lang ako noon. Ang tatay ko, namamatay na siya. Kailangan niya ng bypass surgery at hindi iyon sakop ng insurance. Nakahanap ako ng ahensya sa internet, ang Genesis Life. Sabi nila, may isang mayamang mag-asawa sa Europa na hindi magkaanak. Nag-alok sila ng 50,000 dolyar. Nanatiling hindi gumagalaw si Richard, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa folder. "Ituloy mo." "Dinala nila ako sa Zurich." Pagpapatuloy ni Melissa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Ipinasok ang embryo. 9 na buwan kong dinala ang sanggol. Hindi ko kailanman nakilala ang mga magulang. Saradong kontrata yon. Pagkatapos noong Oktubre, 14 nanganak ako. Binigyan nila ako ng matapang na pampatulog. Nang magising ako, naputol ang kanyang boses dahil sa hikbi. Ang doktor, si Dr. Enriquez, sabi niya may komplikasyon. Sabi niya, patay na ang sanggol ng ilabas." Ang mukha ni Richard ay tila isang pader ng semento, ngunit ang kanyang mga kamao ay namumuti na sa tindi ng pagkakahawak. "Dr. Enriquez. Si Dr. Enrique Enriquez." Opo, tango ni Melissa. Ipinakita niya sa akin ang isang maliit na katawan, isang sanggol, pero hindi niya ako pinayagang hawakan ito. Sabi niya, mas mabuti nang hindi ako masanay. Binigyan nila ako ng pera at tiket pauwi kinabukasan. 2 taon ko siyang ipinagluksa. Sa isip ko ang pangalan niya ay Rose. Tumayo si Richard at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang madilim na karagatan sa ibaba. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagdurugtong sa mga impormasyong hindi niya akalaing magkakaugnay. Si Bianca, ang kanyang asawa, ay nagsabing buntis siya, ngunit naging mailap ito sa buong panahon ng pagbubuntis. Mas pinili ni Bianca na manatili sa Europa. Sa loob ng maraming buwan, sinasabing iniiwasan ang stress sa Pilipinas. Noong panahong iyon, si Richard ay abala sa isang digmaan laban sa mga karibal na sindikato. Hindi niya nabisita ang asawa ng madalas. Nang nanganak si Bianca, lumipad siya agad patungong Zurich, ngunit huli na ang lahat. Sinalubong siya ni Dr. Enriquez sa lobby. Paumanhin, Senyor Valderrama. Nagkaroon ng embolism si Bianca. Nawala siya, ngunit nailigtas namin ang bata. Inilibing ni Richard ang kanyang asawa at iniuwi ang kanyang anak. Kailanman ay hindi niya kinwestiyon ang katotohanan. Bakit niya gagawin yon? Kung ikaw ang surrogate mother,
Bulong ni Richard habang nakatingin sa labas. Ibig sabihin ang bata ay biolohikal na sa akin at kay Bianca. Ikaw lang ang nagdala sa kanya. Umiling si Melissa. Hindi. Iyan ang hindi nagkaroon ng katuturan sa akin. Ang kontrata ay nagsabing, isa itong gestational surrogacy. Itlog niya si Milya mo. Pero bago ako patulugin nakita ko ang sanggol sa isang saglit. Mayroon siyang birthmark, isang maliit na hugis strawberry sa kanyang kaliwang balikat. Biglang napatigil sa paghinga si Richard. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa at mabilis na nag-swipe sa gallery. Ipinakita niya ang isang larawan ni Bea ababang naliligo ito. Napaigtad si Melissa at napakapit sa kanyang bibig. Doon sa kaliwang balikat ng bata ay ang marka ng strawberry. Siya nga iyan, hagulgol ni Melissa. Siya ang anak ko. At may nabanggit ang doktor noon habang ginagawa ang insemination. Nagtatalo sila ng nurse. Sabi niya, ang itlog ng donor ay hindi viable o hindi pwede. Sabi niya, kailangan nilang gumawa ng paraan para matupad ang kontrata. Naramdaman ni Richard ang isang matinding galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao, isang galit na nagpapadilim sa kanyang paningin. Naniniwala ka ba na itlog mo ang ginamit? Na itlog mo at si Milya ko ang nabuo? Hindi ko alam. Iyak ni Melissa. Ang alam ko lang ang batang iyon ay akin. Naramdaman ko yon nang tumingin siya sa akin. Alam iyon ng isang ina. Naglakad si Richard patungo sa pinto at nagbigay ng utos sa bodyguard sa labas. Tawagan mo si Dr. Enriquez. Sabihin mo kailangan niyang pumunta rito sa mansyon ngayon din. Sabihin mo may sakit si Bea at dalhan mo ako ng DNA collection kit. Humarap siya muli kay Melissa. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Aalamin natin ang katotohanan, Melissa, ngayong gabi. Lumapit siya nang mas malapit ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa impyerno. At kung nagsinungaling sa akin si Dr. Enriquez, kaawaan siya ng Diyos dahil ako hinding-hindi ko siya patatawarin. Ang ikalawa at kalahating madaling araw ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aklatan ng mga Valderrama. Ang silid na yon na napalilibutan ng matatayog na estante ng mga aklat na gawa sa kahoy na mahogany ay may amoy ng lumang papel, mamahaling tabako at langis ng baril. Sa gitna ng silid nakaupo si Richard sa likod ng kanyang malawak na mesa, habang si Melissa ay nakaupo sa tapat niya, tila isang nasasakdal na naghihintay ng hatol. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang 2 koton na ginamit para sa DNA test na nakasara sa loob ng mga plastik na tubo. Ang 11 palapag na mansyon ay may sariling pribadong laboratorio sa silong isang pasilidad na madalas gamitin ni Richard upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga taong nais pumasok sa kanyang negosyo. May 15 minuto na lang tayo't basag ni Richard sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pagod. Pinoproseso na ng aking tekniko ang mga sample. Malalaman natin ang katotohanan sa loob ng ilang sandali. Tumingin si Melissa sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ano ang mangyayari kung mapatunayang akin nga siya? Sinalinan muli ni Richard ang kanyang baso ng whiskey. Magkakaroon tayo ng isang napakalaking problema. Dahil sa ilalim ng batas si Bea ay anak ni Bianca. Siya ang tanging tagapagmana ng korporasyon ng mga Valderrama. Kung siya ay sayo, ibig sabihin ay niloko ako ng sarili kong asawa. Ibig sabihin, ninakaw ng isang doktor ang isang bata mula sa kanyang tunay na ina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Melissa, ang kanyang titig ay tila nanggagalugad sa kaluluwa nito. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang posisyong kinalalagyan mo ngayon? Kung malaman ng mundo na ang tagapagmana ng mga Valderrama ay anak ng isang waitress mula sa Pasay, guguho ang lahat ng pundasyong itinayo ko. Hindi ko pakialam ang yaman niyo, Senyor Richard. Sagot ni Melissa, ang kanyang tinig ay biglang naging matapang. Ang pakialam ko lang ay ang anak ko. Sinabi niyo kanina na hindi siya nagsalita sa loob ng 2 taon. Trauma ang tawag doon. Siya ay isang batang alam sa kaibuturan ng kanyang puso
na hindi siya kabilang sa mundong kinagisnan niya. Tila tinamaan si Richard sa sinabi ni Melissa. Sa loob ng 2 taon, kinuha niya ang pinakamagagaling na yaya at mga doktor. Ngunit walang nakapagpabuka sa bibig ni Bea. Ang bata ay tila isang multo sa loob ng sariling bahay hanggang sa gabing ito. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng aklatan. Isang maliit na figura ang nakatayo roon, suot ang isang puting pantulog na seda at yakap-yakap ang kanyang kupas na kunehong laruan. Si Bea iyon. Nakatakas siya mula sa kanyang silid habang natutulog ang kanyang yaya. Dahan-dahang lumakad ang bata, papasok ang kanyang maliliit at hubad na mga paa, ay walang tunog sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Melissa. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Bea. Huminto siya sa harap ng upuan ni Melissa at tiningnan ito ng matagal. Dahan-dahang ibinaba ni Melissa ang kanyang kamay na nakabukas ang palad. Nag-alinlangan si Bea ng ilang segundo bago ipinatong ang kanyang maliit na kamay sa palad ni Melissa. Ang haplos na yon ay tila nagbigay ng kuryente sa buong silid. Nagpakawala si Bea ng isang mahabang buntong hininga na tila ba ngayon lang siya nakahinga ng maluwag sa buong buhay niya. Umakyat siya sa kandungan ni Melissa, binaluktot ang kanyang katawan at ipinikit ang kanyang mga mata. "Mama," bulong ng bata nang may labis na kapanatagan. Napanood ni Richard ang eksenang yon nang may halong panggigilalas. Sa loob ng 2 taon, si Bea ay mailap hindi nagnanais na hawakan o yakapin kahit ng sarili niyang ama. Ngunit sa piling ni Melissa, tila natagpuan ng bata ang kanyang nawawalang piraso. Biglang tumunog ang intercom sa ibabaw ng mesa ni Richard. Ang boses ng tekniko mula sa laboratorio ay narinig bakasang kaba sa bawat salita. "Boss, tapos na po ang pagsusuri. Inulit ko po ng 3 beses para masiguro." Hindi inalis ni Richard ang tingin sa babaeng yakap-yakap ang kanyang anak. "Sabihin mo na." "Match po, boss. 99%. Ang babaeng iyan ang biolohikal na ina ng bata." Napapikit si Richard habang ang katotohanan ay humahampas sa kanya na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang asawa si Bianca ay naging desperada. Alam ni Bianca na nais ni Richard ng tagapagmana upang mapanatili ang kontrol sa yaman ng mga Valderrama laban sa kanilang mapanganib na mga kamag-anak. Nang malaman ni Bianca na siya ay baog, hindi niya ito sinabi kay Richard. Binuo ni Bianca ang isang malaking panlilinlang. Kumuha siya ng surrogate mother, ginamit ang semilya ni Richard, at nang mabigo ang sariling itlog ni Bianca, malamang na binayaran niya ang klinika upang gamitin ang itlog ni Melissa nang walang pahintulot. Ngunit namatay si Bianca bago pa matapos ang kasinungalingan at ang doktor na si Enriquez nang makita ang pagkakataong kumita ay itinago ang lihim. Itinapon niya si Melissa sa pamamagitan ng pagsasabing patay na ang sanggol at ibinigay ang bata kay Richard kapalit ng malaking halaga. Tumingin si Richard kay Melissa. Ang babae ay tahimik na humihikbi habang hinahaplos ang buhok ni Bea. Ang mga luha nito ay pumapatak sa pisngi ng bata. Hindi na siya isang estranghero, siya ang kalahati ng buhay ng kanyang anak. "Sayo nga siya," sabi ni Richard. Ang boses ay paos dahil sa emosyon. Nag-angat ng tingin si Melissa, ang pag-asa ay nagniningning sa kanyang mga mata. "Sa akin siya, ang anak ko." Ngunit muling nagsalita si Richard habang tumatayo ang kanyang anino ay bumabalot sa mag-ina. "Ibig sabihin nito ay nasa panganib ka. Papunta na rito si Dr. Enriquez. Kapag nakita ka niya, malalaman niyang tapos na ang laro niya." Naglakad si Richard paikot sa mesa at lumuhod sa tapat ng upuan ni Melissa. Sa unang pagkakataon, magkapantay ang kanilang mga mata. Ang amoy ng vanilla at lavender mula kay Melissa ay muling humalimuyak, isang amoy na tila nagbibigay ng kakaibang kagaanan sa loob ng madilim na silid na iyon. "Tutulungan mo ako, Melissa," sabi ni Richard sa seryosong tono. "Gusto mong makuha ang anak mo? Kung ganoon, kailangan mo akong tulungan na wasakin ang mga taong nagnakaw sa kanya." "Paano ka nang?" tanong ni Melissa habang mas hinihigpitan ang yakap kay Bea.
Magtatago ka sa kabilang silid, utos ni Richard. Makinig ka lang at kapag ibinigay ko na ang senyales, lalabas ka. Gusto kong makita ang mukha ng doktor kapag nakita niya ang multo ng babaeng niloko niya. Tumingin si Richard kay Bay A na mahimbing nang natutulog at pagkatapos ay muling tumingin sa matapang na mukha ni Melissa. Napagtanto niya na hindi niya nais na umalis ang babaeng ito. Pagkatapos nito, sabi ni Richard habang inaayos ang kanyang sarili, pag-uusapan natin ang mga kondisyon ng iyong pananatili. Dahil ikaw ang ina ng isang Valderrama at ang mga Valderrama ay hindi na babalik sa Pasay. Isang malakas na tunog ng paparating na chopper ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Narito na siya, sabi ni Richard. Pumasok ka na sa silid, iwan ng bahagya ang pinto at anuman ang mangyari. Huwag kang gagawa ng anumang ingay hanggang sasabihin ko ang pangalan ng aking anak. Bumukas ang malalaking pinto ng aklatan. Pumasok si Dr. Enrique Enriquez, hinihingal at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ang may hawak ng susi sa lahat ng kasinungalingang nagpabago sa buhay ni Melissa. Ang gabi ay tila mas lalong dumilim sa loob ng aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara sa ibabaw ng mesa ni Richard na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Pumasok si Dr. Enrique Enriquez na hinihingal bitbit ang kanyang mamahaling bag ng gamot. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga salamin ay may bakas ng patak ng ulan. Richard, bungad ni Enrique habang pilit na kinukuha ang kanyang hininga. Dumating ako agad nang matanggap ko ang tawag ni Victor. Sabi niya ay may sakit si Bea, nasaan ang bata? Si Richard ay hindi tumayo. Nakaupo lang siya dahan-dahang pinupunasan ang kanyang baril gamit ang isang itim na tela. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay ritmiko at puno ng panganib. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay ang tanging maririnig sa silid. Maupo ka muna, Enrique, sabi ni Richard nang hindi nag-aangat ng tingin. Hindi ito tungkol sa lagnat o ubo. Dahan-dahang naupo ang doktor sa harap ng mesa. Ang kanyang mga mata ay lumilikot, tila naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Kung hindi ito tungkol sa kalusugan ni Bea, bakit mo ako pinatawag sa ganitong oras? Alam mong galing pa ako sa isang komperensya. May bisita ako ngayong gabi. Simula ni Richard, ibinaba niya ang baril at itinitig ang kanyang mga mata kay Enrique. Isang waitress mula sa BGC. Nagkaroon sila ng isang napaka-interesanteng pagtatagpo ni Bea at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, nagsalita ang anak ko. Tinawag niya ang waitress na yon na Mama. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Enrique. Namutla ang kanyang mukha ngunit pilit siyang ngumiti. Richard, alam mo naman ang medisina. Ang tawag doon ay trauma response. Ang bata ay naghahanap ng imahe ng isang ina at itinapat niya ito sa unang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan. Karaniwan iyan sa mga kaso ng mutismo. Iyon din ang inakala ko. Sagot ni Richard habang kinukuha ang 2 plastik na tubo sa ibabaw ng mesa. Kaya naman, nagsagawa ako ng pagsusuri para makasiguro. Ibinato ni Richard ang mga tubo sa harap ng doktor. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy na mesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Bakit ang waitress na yon ay may kaparehong DNA sa anak ko, Enrique? Paano nangyari na ang isang babaeng hindi ko kilala ay lumabas na biolohikal na ina ni Bea? Hindi nakapagsalita ang doktor. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon sa loob ng mansyon. Richard, makinig ka. Ang proseso ng surrogacy ay komplikado. Maaaring may mga anomalya sa laboratorio. Anomalya? Bulyaw ni Richard habang hinahampas ang mesa. Sinabi mo sa akin na namatay si Bianca dahil sa embolism. Sinabi mo na ang bata ay sa kanya at sinabi mo sa babaeng yon na patay na ang kanyang anak nang ilabas. Ginawa ko lang ang ipinag-utos sa akin. Sigaw ni Enrique, ang kanyang katatagan ay tuluyan ng gumuho. Hiningi yon ni Bianca desperada. Siya, Richard. Alam niyang iiwan mo siya
kung hindi siya makakapagbigay ng tagapagmana. Kaya nagnakaw ka ng bata. Bulong ni Richard, ang boses ay puno ng puot. Iniligtas ko ang legacy ng mga Valderrama. Depensa ni Enrique. Ginamit namin ang itlog ng surrogate dahil hindi na pwede ang kay Bianca. Nang mamatay si Bianca sa operasyon, nagpanik ako. Anong sasabihin ko sa'yo? Na ang anak mo ay sa ibang babae, na ang asawa mo ay nagsinungaling. Pinili kong ibigay sa'yo ang bata at sabihan ng babaeng iyon na patay na ang sanggol. Lahat tayo ay nanalo. Lahat tayo ay nanalo. Isang boses ng babae ang pumutol sa usapan. Bumukas ang pinto ng silid sa gilid. Lumabas si Melissa. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme na waitress na puno ng mantsa ng luha, ngunit ang kanyang hitsura ay tila isang anghel ng paghihiganti. Mahigpit niyang hawak ang kunehong laruan ni Bea. Napatayo si Enrique, tila nakakita ng multo. Ikaw. Sinabi mo sa akin na patay na siya, sabi ni Melissa habang dahan-dahang lumalapit sa doktor. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng 2 taong pangungulila. Nagmakaawa ako sa iyo na hawakan siya, kahit isang saglit lang, pero itinulak mo ako. Sinabi mo na wala akong karapatan habang ibinibigay mo ang anak ko sa ibang tao. Kontrata yon. Sigaw ni Enrique habang umaatras. Binayaran ka ng $50,000. Tinalikuran mo ang mga karapatan mo. Pumirma ako ng kontrata para sa isang buhay na sanggol, hindi para sa isang kasinungalingan. Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumayo si Richard at lumapit kay Enrique. Hinawakan niya ang doktor sa kwelyo ng Amerikana nito at marahas na isinandal sa istante ng mga aklat. Ang mga aklat ay nagbagsakan sa sahig. Tama ka sa isang bagay, Enrique. Nilinis mo ang gulo, pero may isang detalyeng nakalimutan mo. Ungol ni Richard. Itinutok niya ang dulo ng baril sa ilalim ng baba ng doktor. Sino pa ang nakakaalam? Si Bianca ay walang kakayahang magbayad ng milyon-milyong dolyar para pekein ang mga dokumento sa Switzerland. May nagpondo sa'yo. Sino? Hindi ko pwedeng sabihin. Papatayin niya ako. Pakiusap ni Enrique. Kasalukuyan akong may baril sa ulo mo. Paalala ni Richard. Mas matakot ka sa akin. Nanginig ng husto ang doktor. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Hindi si Bianca ang nagbayad para sa paglilinis ng gulo, kundi ang tito mo, si Salvador Valderrama. Napatigil si Richard. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang sariling tito, ang lalaking laging kasalo sa hapunan tuwing linggo, ang lalaking nagdadala ng mga regalo para kay Bea. Bakit, bulong ni Richard? Bakit gagawin yon ni Salvador? Dahil sa mga kondisyon ng trust fund ng tatay mo. Paliwanag ni Enrique habang humihingal. Makukuha mo lang ang buong kontrol sa Valderrama Shipping at sa mga lehitimong negosyo kung magkakaroon ka ng biolohikal na tagapagmana bago ka sumapit sa edad na 37. Kung wala si Bea ang kontrol, ay mapupunta sa susunod sa linya. Kay Salvador. Naintindihan na ni Melissa ang lahat. Ginawa niya yon para maging abala ka sa pag-aalaga ng isang bata habang ninanakawan niya ang kumpanya niyo. At kung kailangan kanyang alisin, dagdag ni Richard, ilalabas niya ang katotohanan na ang tagapagmana mo ay anak ng isang waitress. Mawawala sa'yo ang lahat. Naging kasing tahimik ng libingan ang aklatan. Ang pagtataksil ay buo at masakit. Si Richard ay nagpalaki ng anak sa loob ng 2 taon nang hindi nalalamang isa lamang pala silang mga piyesa sa laro ng kanyang tito. Lumingon si Richard kay Melissa. Alam na niya kung sino ka. Kung alam ni Salvador ang katotohanan, alam niyang ikaw ang ebidensyang sisira sa kanya. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Melissa habang kumakaba ang kanyang dibdib. Ibig sabihin? Sabi ni Richard habang bumabaling kay Victor na kapapasok lang ng pinto. Hanggat humihinga ang doktor na ito, ikaw ay isang target. Tumango si Richard kay Victor. Dalhin ang doktor sa doc. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik. Richard, huwag. Sigaw ni Enrique habang kinakaladkad siya palabas ng 2 bodyguard. Magpapaliwanag ako. May mga dokumento pa ako.
Ngunit ang malalaking pinto ng aklatan ay sumara ng may malakas na tunog. Naiwan si Richard at Melissa sa gitna ng silid, kapwapasan ang bigat ng katotohanan. Pinatay mo ba siya? Bulong ni Melissa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pinrotektahan ko ang pamilya ko, sagot ni Richard. Lumapit siya kay Melissa. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. At gusto mo man o hindi, Melissa, bahagi ka na ng pamilyang yon ngayon. Ang silid ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan matapos ilabas si Dr. Enriquez. Tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang malayo at malabong tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Nakatayo si Richard sa gitna ng aklatan, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng kanyang imperyo. Si Melissa naman ay nananatiling nakaupo, yakap-yakap pa rin ang natutulog na si Bea. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, pilit na inuunawa ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging isang simpleng waitress sa BGC, ngayon ay nasa gitna na siya ng isang madilim na digmaan ng pamilyang Valderrama. Hindi ka makakaalis sa mansyong ito, Melissa, basag ni Richard sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang hatol na hindi pwedeng mabago. Nag-angat ng tingin si Melissa. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ng doktorang totoo, napatunayan na ang DNA, akin ang anak ko. Bakit kailangan ko pang manatili rito? Humarap sa kanya si Richard. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kalkulasyon. Dahil ang katotohanan iyon, ang magiging mitya ng buhay mo, alam na ni Salvador na narito ka. Alam na niya na ikaw ang buhay na ebidensya ng kanyang pagtataksil sa akin. Sa sandaling lumabas ka ng gate na yon, hindi ka aabot ng 1 oras bago ka maligpit ng mga tauhan niya. Naramdaman ni Melissa ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Kung ganoon, ano ang plano mo? Gagawin mo ba akong bilanggo rito habang buhay? Hindi sumagot si Richard. Sa halip naglakad siya patungo sa isang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Mabilis niyang naitipa ang code at narinig ang isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo bago bumukas ang pinto nito. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na pilus at bumalik sa harap ni Melissa. Ibinukas niya ang kahon. Isang napakalaking diamante na may estilong emerald cut na napalilibutan ng maliliit na sapphire ang kuminang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang singsing na yon ay halatang luma, mabigat at hindi matatawaran ang halaga. Isuot mo ito, utos ni Richard. Napakunot ang noo ni Melissa, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ano ito, nagbibiro ka ba? Kahapon lang tayo nagkakilala. Kinidnap mo ako sa restaurant at ngayon ay bibigyan mo ako ng singsing. Inililigtas ko ang buhay mo, mariing sabi ni Richard habang lumalapit. Ang kanyang presensya ay abrumadora. Tila ba kinakapos ng hangin si Melissa sa tindi ng awtoridad na dala ng lalaki. Mag-isip ka, Melissa. Kung mananatili kang surrogate mother, lang ikaw ay isang panganib, isang butas na kailangang takpan. Pero kung ikaw ang asawa ko, kung ikaw ang magiging Senyora Melissa Valderrama, ikaw ay magiging untouchable. Humakbang pa ng isa si Richard, sapat na upang maramdaman ni Melissa ang init ng katawan nito. Ang pag-atake sa asawa ng pinuno ng mga Valderrama ay isang paglabag sa mga sinaunang batas ng aming pamilya. Kahit si Salvador ay hindi maglalakas loob na saktan ka ng direkta kung ikaw ang kabiyak ko. At tayo, tanong ni Melissa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Anong mangyayari sa atin? Hindi tayo nagmamahalan. Natatakot ako sa'yo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Richard. Ang takot ay mabuti. Ang takot ang magpapanatili sa'yo na alerto. Hindi natin kailangang magmahalan, Melissa. Kailangan lang nating kumbinsihin ang buong mundo na mahal natin ang isa't isa. Bubuo tayo ng isang kwento na nagkakilala tayo noon sa ibang bansa, na nagkaroon tayo ng lihim na relasyon at na ikaw ang tunay na ina ni Bea na matagal ko nang hinahanap. Tumingin si Melissa sa mukha ni Bea na payapang natutulog.
Ang bata ay walang kamalay-malay na ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa isang mapanganib na kasunduan. At kung tatanggi ako, hamon ni Melissa, kung ganoon bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sagot ni Richard ng walang pag-aalinlangan. Isasakay kita sa isang pribadong eroplano patungo sa isang bansang walang extradition treaty at hinding-hindi mo na muling makikita si Bea. Hindi ko pwedeng hayaang madamay ang anak ko sa panganib na dala mo kung hindi kita magagawang protektahan. Ang banta ay malinaw. Hindi ito pananakot para saktan siya, kundi isang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Hindi kayang iwan ni Melissa ang kanyang anak. Hindi matapos ang 2 taon ng pangungulila. May mga kondisyon ako. Sabi ni Melissa, ang kanyang tinig ay naging matatag at puno ng determinasyon. Nagtaas ng kilay si Richard, tila nagulat na may lakas ng loob ang babaeng ito na makipagnegosasyon sa kanya. Magsalita ka. Hindi ako palamuti lang sa bahay na ito. Simula ni Melissa habang tinititigan ng diretso si Richard sa mga mata. Palalakihin ko ang anak ko sa paraang gusto ko. Ayoko ng mga bodyguard sa loob ng nursery. Ayoko ng mga baril na nakikita ng bata. At higit sa lahat, gusto ko ng access sa labas. Hindi ako magiging isang ibong nakakulong sa gintong hawla. Bahagyang lumambot ang matitigas na linya sa mukha ni Richard. May kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang humanga sa katapangan ng babaeng ito. Karamihan sa mga nakakaharap niya ay nayuyuko sa takot, ngunit si Melissa ay nakikipagbuno para sa kanyang karapatan. Negotiable, sagot ni Richard. Tatanggalin ko ang mga armas sa paningin ng bata. Pero ang paglabas mo sa mansyon ay kailangang may pahintulot ko. At laging may kasamang escort. Hindi ito para pigilan ka, kundi para masigurong hindi ka babalik sa akin na isang bangkay. At isa pa, dagdag ni Melissa, ang kanyang boses ay bahagyang humina, ngunit nanatiling matatag. Magkahiwalay tayo ng silid. Matututulog ka sa kwarto mo at matutulog ako sa piling ng anak ko. Ang kasunduang ito ay para sa kaligtasan at para kay Bea. Walang ibang kahulugan. Tinitigan ni Richard ang mapupulang labi ni Melissa. Pagkatapos ay ang kanyang mga matang puno ng determinasyon. Isang kakaibang init ang dumaan sa kanyang sistema, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sang-ayon ako. Pagsisinungaling ni Richard sa sarili. Alam niya sa sandaling iyon na ang pagpapanatili ng distansya sa babaeng ito ang magiging pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Isuot mo na ang singsing, utos ni Richard. Nag-alinlangan si Melissa ng ilang segundo. Tiningnan niya ang malamig at kumikinang na metal. Sa huli, dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat nito, tila ba sadyang ginawa para sa kanya. Mabuti, sabi ni Richard. Magpahinga ka na. Bukas ng umaga, may mga stylist na darating. Kailangan mong magmukhang isang tunay na Valderrama. Mayroon tayong mahalagang tanghalian. Kanino? Tanong ni Melissa. Sa Tito Salvador ko? Ngumiti si Richard, isang nangiti ng isang pating na handang sumakmal. Oras na para ipakilala ko sa kanya ang aking magandang mapapangasawa. Kinaumagahan, tila isang bagyong dumaan ang mga stylist sa silid ni Melissa. Ang uniforme ng waitress ay pinalitan ng isang mamahaling bestidang kulay krema na yari sa sutla. Ang kanyang buhok ay inayusan ng malalambot na kulot at ang kanyang mukha ay nilapatan ng makeup na nagpatingkad sa kanyang mga matang berde. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naghihintay si Richard sa paanan nito. Suot nito ang isang charcoal gray na suit na lalong nagpadama ng kanyang kapangyarihan. Sandaling natigilan si Richard nang makita si Melissa. Ang waitress na nakita niya sa restaurant ay naglaho na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Sino ang basurang ito, Richard? Isang babaeng nasa gitna ng kanyang edad. Suot ang isang itim na designer dress at punong-puno ng alahas ang mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ito si Joy, ang nakatatandang kapatid ng yumaong asawa ni Richard na si Bianca. Sa loob ng 2 taon,
Si Joy Umbauli ang umaaktong ina sa loob ng mansyon at umaasang siya ang papalit sa pwesto ng kanyang kapatid. Joy, tama na, mariing sabi ni Richard. Hindi ba? Sigaw ni Joy habang tinitingnan si Melissa mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Isang hamak na waitress. Naririnig ko ang mga chismis sa kusina. Richard, hindi mo pwedeng bastusin ang alaala ng kapatid ko sa pamamagitan ng pagdadala ng isang babaeng galing sa kalye. Humakbang si Joy patungo kay Melissa. Ikaw babae, magkano ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang presyo at umalis ka na rito bago ko pa ipakaladkad ang katawan mo sa mga aso sa labas. Hindi kumurap si Melissa. Naalala niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, ang pangungulila niya kay Bea, at ang katotohanang ang pamilyang ito ang nagnakaw ng kanyang anak. Ang takot niya ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang pangalan ko ay Melissa, sabi niya sa malamig na tinig. At hindi ako narito para sa pera mo. Narito ako dahil kailangan ako ng anak ko. Anak namin ni Richard. Anak niyo. Humalakhak si Joy, isang tunog na matinis at puno ng pangungutya. Wala kang delikadesa, isa kang impostora. Biglang itinaas ni Joy ang kanyang kamay upang sampalin si Melissa. Ngunit bago pa tumama ang palad nito, mabilis na nahawakan ni Melissa ang pulso ni Joy. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit puno ng lakas na nagmula sa mga taon ng pagtatrabaho ng mabigat. Huwag mo akong susubukang saktan. Bulong ni Melissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dahil sa sandaling ito, ako na ang senyora sa bahay na ito. At ang mga taong walang respeto ay hindi tinatanggap sa mesa ko. Binitawan ni Melissa ang kamay ni Joy nang may puwersa dahilan upang mapaatras ang babae. Namutla si Joy sa gulat at hiyang naramdaman. Napanood ni Richard ang lahat. Imbes na magalit, isang lihim na katuwaan ang naramdaman niya. Tama siya ng pinili. Si Melissa ay hindi lang isang biktima, siya ay isang palaban. Tara na Melissa, sabi ni Richard habang inaalok ang kanyang braso. Naghihintay ang Tito Salvador at siguraduhin mong suot mo ang singsing. Gusto kong makita niya kung gaano kakinang ang bagong simula ng ating pamilya. Habang sumasakay sila sa sasakyan, alam ni Melissa na ang laban kay Joy ay simula pa lamang. Ang tunay na halimaw ay naghihintay sa kanila sa tanghalian, ang lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan sa loob ng 2 taon. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Ito ang tahanan ni Salvador Valderrama, isang kuta ng yaman na itinayo sa ibabaw ng mga lihim at pagtataksil. Bago pa man sila lumabas ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Melissa ang maliit na papel na nahanap niya sa upuan. Ang pulang tinta na tila dugo ay tuyo na, ngunit ang mensahe nito ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Alam ko ang sikreto mo, surrogate. Handa ka na bang mamatay para sa bata? Melissa? Tawag ni Richard. Napansin ng lalaki ang pamumutla ng kanyang kasama. Iwan mo ang takot sa loob ng sasakyang ito. Sa sandaling tumapak ka sa labas, ikaw ang magiging pinakamahalagang babae sa buhay ko. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kahinaan. Huminga ng malalim si Melissa. Itinago niya ang papel sa kanyang maliit na bag at tumango. Handa na ako. Pagpasok nila sa engranding dining hall, sadyang nakakasilaw ang karangyaan. Ang chandelier na gawa sa mga kristal ay nagbibigay ng madilaw na liwanag sa mahabang mesa na puno ng mga pilak na kubyertos at mamahaling pagkain. Sa dulo ng mesa nakaupo ang isang lalaking nasa edad na 60. May maayos na puting buhok at suot ang isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito si Salvador Valderrama. Sa bawat kislap ng kanyang mga alahas, tila may nakatagong lason sa likod ng kanyang boses. Tito Salvador. Bungad ni Richard ang kanyang boses ay malamig at formal. Nais kong ipakilala sa iyo ang aking mapapangasawa, si Melissa. Dahan-dahang tumayo si Salvador,
Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula ulo hanggang paa ni Melissa, tila ba tinitimbang niya ang halaga ng isang karne sa palengke. Pagkatapos isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mapapangasawa. Napakabilis naman yata, Richard, sabi ni Salvador habang inaalok ang kanyang kamay. 2 taon pa lang ang nakakalipas simula nang mawala si Bianca at ngayon ay may bago ka ng reyna sa iyong palasyo at mula pa sa isang hindi inaasahang lugar. Hindi kinuha ni Richard ang kamay ng kanyang tito. Sa halip hinila niya ang upuan para kay Melissa. Ang pag-ibig ay hindi naghihintay ng tamang oras, tito. Minsan dumarating ito sa gitna ng unos. Naupo si Melissa, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Naramdaman niya ang matalas na titig ni Salvador. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay tila isang babala ng paparating na gulo. Sabihin mo sa akin, Melissa, simula ni Salvador habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Saan ba kayo nagkakilala ng aking pamangkin? Sinasabi ng mga chismis na isa ka lang waitress sa isang restaurant sa BGC. Totoo ba ang mga balibalitang yon? Naramdaman ni Melissa ang kaba, ngunit naalala niya ang bilin ni Richard. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Salvador, mga matang puno ng pangungutya. Nagkakilala kami sa sementeryo, Senyor Salvador. Sagot ni Melissa sa isang matatag at malinaw na tinig. Napatigil si Salvador sa kanyang pagkain. Maging si Richard ay bahagyang nagulat sa talas ng naging sagot ni Melissa. Sementeryo. Ulit ni Salvador, ang kanyang kilay ay tumaas. Opo. Pagpapatuloy ni Melissa, ang kanyang imahinasyon ay mabilis na gumagana. Doon ko inililibing ang mga alaala ng aking nakaraan at doon din binibisita ni Richard ang puntod ni Bianca. Pareho kaming may daladalang sakit at sa gitna ng mga puntod, natagpuan namin ang isa't isa. Ang pakiramdam ng pagkawala, iyon ang nagbuklod sa amin. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa silid. Ang kasinungalingang iyon ay napakaganda at puno ng damdamin, kaya mahirap itong questionin. Ipinaliwanag nito kung bakit mabilis ang kanilang pagsasama at kung bakit tila may malalim silang lihim. Napaka-poetiko. Muling tumawa si Salvador, ngunit ang tunog nito ay tuyo at walang buhay. Ngunit kailangan mong mag-ingat, Melissa. Ang mga babaeng pumapasok sa pamilya Valderrama ay tila may maikling kapalaran. Si Bianca ay namatay sa panganganak. At ang bata, si Bea, siya ay isang malaking pasanin. Hindi ba? Hindi pasanin ang anak ko, mariing sagot ni Melissa. Si Bea ang buhay ko, at huwag niyo siyang tatawaging pasanin sa harap ko. Anak mo. Nanliit ang mga mata ni Salvador. Iyan ba ang itatawag mo sa kanya? Isang bata na hindi man lang makapagsalita. Isang batang tila may nakitang multo. Nilapitan ni Salvador. Si Melissa, ang kanyang boses ay naging isang bulong na tila kuskos ng sandpaper sa balat. Alam ko kung sino ka, Melissa. Alam ko ang bawat dolyar na tinanggap mo sa Switzerland. Alam ko ang bawat hibla ng katotohanan na sinusubukan ninyong itago ni Richard. Akala niyo ba ay matatalo niyo ako gamit ang isang pekeng kasal? Dahan-dahang inilabas ni Melissa ang maliit na papel mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa sa harap mismo ni Salvador. Kung alam niyo na ang lahat, bakit kailangan niyo pang magpadala ng mga banta? Bakit kailangan niyong manakot kung talagang kampante kayo sa kapangyarihan niyo? Namutla si Salvador nang makita ang sarili niyang sulat na may pulang tinta. Hindi niya akalain na ilalabas ito ni Melissa sa gitna ng hapunan. Tumayo si Richard, ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa mesa. Tito Salvador, tapos na ang tanghalian na ito. Ang babalang ito ay para sa iyo. Sa sandaling may mangyari sa aking asawa o sa aking anak, hindi ko kakailanganin ng mga pulis. Ako mismo ang maglilibing sa iyo sa sementeryong sinasabi ni Melissa. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Melissa at pilit itong pinatayo. Alis na kami. Habang naglalakad sila palabas,
Narinig ni Melissa ang huling sinabi ni Salvador na nagpahinto sa kanyang paghinga. Huwag kang masyadong kampante, Richard. Ang isang surrogate na naging reyna ay madaling ibalik sa pagiging basura. At ang bata, sisiguraduhin kong wala na siyang matitirang mama na tatawagin. Nang makasakay sila sa sasakyan, hindi na napigilan ni Melissa ang kanyang emosyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at takot. Richard, kailangan nating kunin si Bea, iyak ni Melissa. Ngayon din. Huwag kang mag-alala, Melissa, sabi ni Richard habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. May mga tauhan ako sa mansyon, walang makakalapit sa kanya. Ngunit habang binabaybay nila ang daan pabalik sa Tagaytay, tumunog ang telepono ni Richard. Ito si Victor, ang Chief of Security. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Boss, ang mansyon. Nawalan kami ng kuryente. Ang mga security cameras ay pinutol. At si Bea, nawawala si Bea sa kanyang silid. Ang bilis ng sasakyan ni Richard ay tila isang galit na hayop na bumabaybay sa palikulikong kalsada ng Tagaytay. Ang haging ng hangin sa labas ay marahas at ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak na nagpapalabo sa paningin ng sino mang naglalakas loob na dumaan sa matatarik na bangin. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Melissa at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Bilisan mo, Richard. Bilisan mo, pagsusuma mo ni Melissa. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa leather na upuan ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen ng cellphone ni Richard, kung saan makikita ang malabong larawan ni Bea na hawak ni Joy sa gilid ng isang talampas. Hindi sumagot si Richard, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakadikit at ang kanyang mga kamay sa manibela ay namumuti na sa tindi ng kapit. Ang bawat segundo ay tila isang taon para sa kanila. Nang makarating sila sa mansyon, sinalubong sila ng kadiliman. Ang malalaking gate ay nakabukas at ang mga security guard ay nakahandusay sa isalupa, tila pinatulog ng isang kemikal o pinalumpo ng isang mabilis na pag-atake. Hindi na naghintay si Richard na huminto ng maayos ang sasakyan. Tumalon siya palabas, bago pa man ito tuluyang huminto, kasunod si Melissa. Victor, sigaw ni Richard habang tumatakbo papasok sa mansyon. Lumabas si Victor mula sa anino ng malaking hagdanan, may sugat sa noo at tila nahihilo pa. Boss, paumanhin. Masyado silang mabilis. Isang pangkat ng mga lalaki ang pumasok, pinutol ang lahat ng linya. At si Joy, kinuha niya ang bata habang nasa kalituhan ang lahat. Nasaan sila, tanong ni Melissa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa narinig ni Richard kailanman. Sa likod ng mansyon, sa dulo ng hardin, kung saan naroon ang viewing deck sa gilid ng bangin, sagot ni Victor, habang itinuturo ang madilim na bahagi ng ari-arian. Hindi na nag-isip pa si Melissa. Tumakbo siya patungo sa direksyong itinuro ni Victor, binabaybay ang masukal na hardin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang bestidang sutla ay sumasabit sa mga sanga at tinik, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Nang marating niya ang viewing deck, sinalubong siya ng isang nakakangilabot na tanawin. Ang fog ay makapal, ngunit sa ilalim ng ilaw ng isang lampara, nakatayo si Joy. Sa mismong gilid ng railings, hawak-hawak niya si Bea sa baywang habang ang bata ay umiiyak. Nang walang tunog, ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa kunehong laruan. Joy, bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Melissa habang humihinto sa ligtas na distansya. Lumingon si Joy. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay may bakas ng kabaliwan. Isang mapait na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Anak mo, halakhak ni Joy, isang tunog na mas matinis pa sa hagupit ng hangin. Walang karapatan ang isang hamak na waitress na tawaging anak ang isang balderrama. Si Bianca, ang ina ng batang ito. At dahil wala na ang kapatid ko, ako ang dapat na narito. Ako ang dapat na reyna sa bahay na ito. Dumating si Richard,
Hinihingal ang kanyang baril ay nakatutok kay Joy. Joy, itigil mo ito. Hindi ito ang gusto ni Bianca. Ibalik mo sa akin si Bea. Huwag kang lalapit. Richard bulyaw ni Joy habang lalong inilalapit si Bea sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang na lang at mahuhulog sila sa lalim na higit sa 100 talampakan patungo sa mga matatalas na bato sa ibaba. Kung hindi ako ang magiging asawa mo, walang sino mang makakakuha sa'yo. At ang batang ito, ang tanging dahilan kung bakit nananatili ka sa trono mo. Kapag wala siya, wala ka ring kapangyarihan. Naramdaman ni Melissa ang isang matinding galit na bumubulwak sa kanyang kaibuturan. Hindi na siya ang takot na waitress na nakilala ni Richard sa BGC. Siya ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang dugo. Dahan-dahang humakbang pasulong si Melissa. Joy, tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Ang yaman ni Richard. Ang kapangyarihan. Gusto ko ang buhay na ninakaw mo, sigaw ni Joy. Buhay na ninakaw ko, tumawa si Melissa ng may halong pait. Ang buhay na ito ay puno ng dugo at kasinungalingan, Joy. Akala mo ba ay masaya ako rito? Akala mo ba ay gusto kong makipaglaro sa mga halimaw na tulad ni Salvador? Pero ang batang hawak mo, siya lang ang totoo sa lahat ng ito. At hindi ko hahayaang saktan mo siya dahil lang sa inggit mo. Bago pa makasagot si Joy, mabilis na kumilos si Melissa. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, hindi siya tumakbo patungo sa bata. Sa halip kinuha niya ang isang mabigat na paso ng bulaklak sa tabi niya at malakas na ibinato ito sa direksyon ni Joy, hindi para tamaan ng bata, kundi para makuha ang atensyon ng babae. Kasabay ng pagkabasag ng paso sa semento, nalingat si Joy. Sa bilis ng kidlat, sinunggaban ni Melissa ang pagkakataon. Tumakbo siya at marahas na hinablot si Bea mula sa mga bisig ni Joy. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Joy nang subukan nitong lumaban. Ang tunog ng palad ni Melissa sa balat ni Joy ay mabilis na sinundan ng isang malakas na tulak. Napasalampak si Joy sa sahig, hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi, habang yakap-yakap ni Melissa si Bea ng napakahigpit. Huwag mo nang susubukang hawakan ang anak ko. Ungol ni Melissa, ang kanyang boses ay tila isang leon na nagbabantay sa kanyang kuta. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang sinusubukan ni Richard na lapitan ng mag-ina, isang boses mula sa anino ang nagpapatigil sa lahat. Napakagandang palabas, sabi ni Salvador Valderrama. Habang lumalabas mula sa likod ng isang malaking puno, may hawak na baril na nakatutok kay Richard. Kasunod niya ang 3 armadong lalaki. Joy, ikaw ay isang mahinang babae. Sinabi ko na sa'yo kailangang tapusin ang problema ng mabilis. Tumingin si Salvador kay Richard nang may halong pananalo. Richard, akala mo ba ay si Joy lang ang kaaway mo? Siya ay isang kasangkapan lamang upang dalhin kayo rito sa lugar na malayo sa mga mata ng iyong mga tapat na tauhan. Tito Salvador, sabi ni Richard, ang kanyang boses ay malamig. Hindi mo ito makakalusutan. Alam na ng komisyon ang ginagawa mo. Ang komisyon, ngumiti si Salvador. Ang komisyon ay titingin lamang sa resulta. At ang resulta ngayong gabi ay isang trahedya, isang baliw na hipag ang pumatay sa asawa at anak ni Richard Valderrama bago siya mismo ay napatay ng mga bodyguard. At ako ang tanging natitirang Valderrama, ang maglilinis ng lahat. Itinaas ni Salvador ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang matinis na tunog ng sirena ang narinig mula sa ibaba ng bundok. Hindi ito pulis. Ito ang pribadong hukbo ni Richard na kanina pa hinihintay ni Victor na dumating. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tauhan ni Salvador ay nagsimulang makipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Richard na umaakyat sa talampas. Sa gitna ng putukan, sinubukan ni Salvador na tumakas patungo sa gilid ng bangin kung saan naghihintay ang isang helicopter na kanina pa palutang-lutang sa dilim. Ngunit hindi siya hinayaan ni Melissa. Habang hawak si Bea, hinarangan ni Melissa ang daan ni Salvador. Bitawan mo ang baril, Salvador, sigaw ni Melissa. Umalis ka sa daan ko, surrogate, bulyaw ni Salvador habang itinutok ang baril kay Melissa. Isang putok ang narinig. Napasigaw si Melissa at napayuko upang protektahan si Bea.
ngunit hindi siya ang natamaan. Si Richard ay tumalon sa harap nila, tumanggap ng balang para sana sa kanila. Napaluhod si Richard, hawak ang kanyang balikat na dugo-dugo. Richard, sigaw ni Melissa. Sa pagkakataong yon, nawala ang lahat ng takot sa puso ni Melissa. Kinuha niya ang mabigat na kunehong laruan ni Bea na may nakatagong bakal sa loob na ginagamit bilang pabigat at buong lakas, na inihampas ito sa mukha ni Salvador habang ang lalaki ay muling magpapaputok. Napatumba si Salvador sa lakas ng tama at dahil sa basa at madulas na semento, dumulas ang kanyang mga paa. Ang kanyang baril ay tumalsik patungo sa bangin. "Tulungan mo ako," sigaw ni Salvador habang pilit na kumakapit sa gilid ng railing. Tumingin si Melissa sa lalaking nagnakaw ng 2 taon ng kanyang buhay. Ang lalaking nagnakaw ng unang hakbang at unang salita ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit, yakap-yakap si Bea na ngayoy nakatitig din sa kanyang tito. "Sabi mo kanina, ang mga Balderrama ay may maikling kapalaran," bulong ni Melissa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong awa. "Siguro, tama ka nga." Isang malakas na hangin ang umihip at kasabay nito ang pagbitaw ng mga daliri ni Salvador sa railing. Isang mahabang sigaw ang narinig bago ito tuluyang nilamon ng kadiliman ng bangin at ng ingay ng nagngangalit na karagatan sa ibaba. Ang 3 minuto ay tila isang mabilis na pagdaloy ng buhangin sa isang basag na orasang salamin. Ang amoy ng ulan at dugo sa viewing deck ay hinaluan ng isang masangsang na amoy ng kemikal at usok na nanggagaling sa loob ng mansyon. 3 minuto, Victor. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Melissa habang pilit na itinatayo si Richard. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng dugo ng lalaki, malagkit at mainit sa gitna ng malamig na gabi. Nagtanim si Salvador ng mga pampasabog sa pundasyon ng bahay bago siya lumabas, paliwanag ni Victor, habang mabilis na kinukuha ang kabilang braso ni Richard upang alalayan ito. Plano niyang burahin ang lahat ng ebidensya kasama na kayo. Napatingin si Richard kay Melissa, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa nawawalang dugo. "Melissa, kunin mo si Bea. Tumakbo na kayo sa gate. Huwag niyo na akong intindihin. Huwag kang magsalita ng ganyan," bulyaw ni Melissa. Ang kanyang boses ay puno ng poot at pagmamahal na sabay na nag-aalab. "Hindi kita iniligtas kay Salvador para lang iwanan dito. Victor, tulungan mo ako." Binuhat ni Melissa si Bea sa kanyang likuran gamit ang punit na tela mula sa kanyang bestida upang maging sinturon. Mahigpit ang kapit ng bata sa leeg ng kanyang ina. Ang kanyang maliit na mukha ay nakabaon sa balikat ni Melissa. Sa kabila ng takot, hindi umiyak si Bea. Tila nararamdaman niya ang matinding determinasyon ng kanyang ina. Nagsimula silang tumakbo patungo sa gilid ng mansyon, iniiwasan ng pangunahing pinto na balot na ng makapal na usok. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanilang lakas. Ang lupa ay madulas dahil sa ulan at ang bigat ni Richard ay nagpapabagal sa kanilang pagtakas. 2 minuto, sigaw ni Victor habang tinitingnan ang kanyang relo. Biglang isang malakas na pagyanig ang naramdaman nila mula sa ilalim ng lupa. Hindi ito isang pagsabog, kundi ang pag-ungol ng mga pundasyong nagsisimula ng bumigay. Ang mga bintanang kristal ng mansyon ay isa-isang nababasag. Ang mga piraso nito ay nagliliparan na parang mga matatalas na diamante sa dilim. Nang marating nila ang parking area, nakita nila ang huling sasakyang hindi nasira, isang itim na SUV. Ngunit sa harap nito, nakatayo si Joy. Hawak niya ang isang pirasong bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha. "Hindi kayo alis," sigaw ni Joy. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. "Kung mamatay ako rito, sasama kayong lahat sa akin." "Joy, tumabi ka," sigaw ni Melissa. "Sasabog na ang bahay na ito." Mabuti, halakhak ni Joy habang iwinawas-iwas ang bakal. "Wala na akong Bianca. Wala na akong Richard. Wala na akong saysay." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Melissa. Ibinaba niya ng bahagya si Richard sa pagkakasandal kay Victor at hinarap si Joy. Walang takot na lumapit si Melissa at sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang kamay ni Joy na may hawak na bakal. Nang mabitawan ito ng babae, isang malakas na tulak ang ibinigay ni Melissa
na nagpabagsak kay Joy sa damuhan. Victor, isakay mo na sila, utos ni Melissa. Mabilis na isinakay ni Victor si Richard at Bea sa loob ng SUV. Sumakay si Melissa sa driver's seat, isang kasanayang natutunan niya noong nagtatrabaho pa siya sa probinsya. Pinaandar niya ang makina, ang ungol nito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng panganib. Isang minuto sigaw ni Victor mula sa likuran habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ni Richard. Pinaharurot ni Melissa ang sasakyan patungo sa malaking gate. Ngunit sa rearview mirror nakita niyang tumayo si Joy at pilit na tumatakbo patungo sa mansyon. Tila nais nitong yakapin ang kamatayan sa loob ng nagbabagang gusali. Hindi na lumingon si Melissa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kalsada sa harap. 50 metro na lang ang layo nila sa gate nang marinig nila ang unang serye ng mga pagsabog. Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong kapaligiran. Ang init mula sa likuran ay naramdaman ni Melissa sa kanyang batok. Ang mansyon ng mga Valderrama, ang simbolo ng yaman, kasinungalingan at sakit, ay nagsimulang gumuho. Ang mga pader ay tila mga papel na nilalamon ng apoy. Ang lakas ng shockwave mula sa pagsabog ay nagtulak sa sasakyan, dahilan upang mawalan ng kontrol si Melissa sa manibela. Ang SUV ay humampas sa mga halamanan at tumama ang gilid nito sa isang malaking puno malapit sa labasan. Natahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng pagtulo ng ulan sa mainit na metal at ang mahinang pagputok ng mga kable ng kuryente ang maririnig. Richard, Bea, tawag ni Melissa, ang kanyang boses ay paos at puno ng kaba. Lumingon siya sa likod. Si Bea ay ligtas na kayakap kay Victor na ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Ngunit si Richard ay walang malay, ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana at ang kanyang muka ay mas lalo pang namutla. Richard gumising kapag mamakaawa ni Melissa habang kinakapa ang pulso ng lalaki. Mahina itong ngunit naroon pa rin. Tumingin si Melissa sa labas. Ang gate ay ilang hakbang na lang ang layo. Ang apoy mula sa mansyon ay nagbibigay ng isang kahel na liwanag sa buong paligid na nagpapakita ng pagkawasak ng lahat ng bagay na kinatatakutan niya. Victor, kailangan nating makalabas dito bago pa magkaroon ng pangalawang pagsabog, sa gastang sabi ni Melissa nang may kakaibang lamig sa boses. Lumabas sila sa sasakyan at dahan-dahang inalalayan si Richard palabas ng ari-arian. Nang tumapak sila sa kalsada sa labas ng gate, lumingon si Melissa sa huling pagkakataon. Ang Hacienda Valderrama ay isa na lamang tumpok ng nagniningas na mga labi sa ilalim ng madilim na langit. Sa layo narinig nila ang mga sirena ng mga bumbero at ambulansya. Ngunit bago pa sila maabot ng tulong, naramdaman ni Melissa ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang daliri. Tumingin siya sa ibaba. Nakatayo si Bea, ang kanyang mga mata ay malinaw at nakatitig sa kanyang ina. "Mama," sabi ni Bea, "sa pagkakataong ito, hindi ito bulong. Ito ay malakas, matatag at puno ng buhay. Safe na tayo." Napaiyak si Melissa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, ang boses ng kanyang anak ang naging pinakamagandang musika sa gitna ng pagkawasak. Ang sumunod na 24 na oras ay naging isang malabo at masakit na panaginip para kay Melissa. Ang amoy ng usok mula sa nasunog na mansyon ay tila kumapit na sa kanyang balat, at kahit anong hugas niya sa banyo ng ospital, hindi mawala-wala ang bakas ng dugo ni Richard sa kanyang mga kuko. Nakatayo si Melissa sa likod ng makapal na salamin ng Intensive Care Unit ICU. Sa loob, si Richard ay napapalibutan ng mga tubo at makinang tumutulong sa kanya upang huminga. Ang paulit-ulit na mahinang tunog ng heart monitor ay ang tanging nagpapatunay na buhay pa ang lalaking nagpabago sa kanyang mundo sa loob lamang ng ilang araw. Sa kanyang tabi, nakaupo si Bea sa isang selyang plastik. Ang bata ay yakap-yakap ang kanyang kunehong laruan na ngayon ay may mga mantsana ng abo at putik. "Mama," tawag ni Bea. Ang kanyang boses ay malinaw na wala na ang panginginig na narinig ni Melissa noong gabi ng pagsabog.
Gising na si Papa. Lumuhod si Melissa at hinaplos ang pisngi ng anak. Hindi pa anak, pagod lang si Papa. Nagpapahinga siya para paggising niya malakas na siya ulit. Hindi siya iiwan. Tanong ni Bea, ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot na baka muling mawala ang kanyang magulang. Hinding-hindi. Pangako ni Melissa habang nararamdaman ang bigat ng singsing ni Richard sa kanyang daliri. Biglang bumukas ang pinto ng pasilyo at pumasok si Victor. Mukha siyang pagod, may benda sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid ng may pag-iingat. Melissa, bulong ni Victor, kailangan nating mag-usap, hindi ligtas dito. Anong ibig mong sabihin patay na si Salvador? Wala na ang mansyon. Ano pa ang kailangan nila? Tanong ni Melissa, ang kanyang boses ay puno ng pagod na nagsisimula ng maging galit. Si Salvador ay isang sangay lang ng puno. Melissa, paliwanag ni Victor habang iginigiya sila sa isang mas pribadong sulok ng ospital. May tinatawag silang Valderrama Council, mga matatandang kasosyo ni Salvador na nakikinabang sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya. Ngayong wala na si Salvador, natatakot sila na ilantad ni Richard ang lahat ng kanilang dumi kapag nagising siya. At ikaw ang pinakamalaking banta sa kanila. Bago pa makasagot si Melissa, isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanila. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng formalidad. Ito si Attorney Carlos, ang punong abogado ng mga Valderrama sa loob ng 3 dekada. Senyora Melissa, bungad ni Carlos, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Paumanhin sa pag-abala sa ganitong oras, ngunit narito ako upang pag-usapan ang kinabukasan ng Valderrama Trust. Hindi ito ang tamang oras, Attorney, Carlos, mariing sabi ni Victor habang humaharang sa harap ni Melissa. Hindi pinansin ni Carlos si Victor, na natiling nakatuon ang kanyang tingin kay Melissa. Ang DNA test na ginawa ni Richard ay walang legal na bisa sa korte dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Sa mga papel, si Bianca pa rin ang ina ni Bea. At ayon sa testamento ni Salvador, kung mamatay si Richard nang walang lehitimong asawa, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa council upang pamahalaan. Asawa niya ako, sabi ni Melissa habang itinaas ang kanyang kamay upang ipakita ang singsing. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ng abogado. Isang singsing lang iyan, Hija. Walang marriage certificate. At ang katotohanang isa kang surrogate mother ay maaaring gamitin laban sa'yo. Maaari ka naming kasuhan ng child trafficking o fraud. Ibinenta mo ang anak mo 2 taon na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang publiko na nagmamahalan kayo ni Richard? Naramdaman ni Melissa ang isang matinding hiyang nagpula sa kanyang mga pisngi, ngunit agad itong napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Lumapit siya kay Carlos hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Makinig ka sa akin, Attorney Carlos. Bulong ni Melissa, ang kanyang boses ay matalim na parang labaha. Ibinenta ko ang katawan ko para iligtas ang tatay ko, pero hindi ko kailanman ibinenta ang kaluluwa ko. Ang anak na ninakaw niyo sa akin ay narito na sa piling ko. At kung sa tingin niyo ay matatakot niyo ako sa mga kasong imbento niyo, nagkakamali kayo. Itinuro ni Melissa ang silid ng ICU. Kapag nagising ang asawa ko, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ang matitira sa council nyo. At kung susubukan nyo kaming saktan muli, itatala ko ang bawat pangalan nyo sa dugo. Nagulat ang abogado sa tapang ng babaeng nasa harap niya. Inakala nilang si Melissa ay isang madaling biktimahin, isang waitress na madaling bayaran o takutin. Ngunit ang babaeng ito ay isang ina na dumaan na sa apoy. Phase 2 has begun, Melissa, sabi ni Carlos habang tumatalikod. Siguraduhin mong nakabantay ka sa bawat sulok. Nang makaalis ang abogado, mabilis na hinawakan ni Victor ang braso ni Melissa. Kailangan nating ilipat si Richard. Ngayon din, may mga tauhan sila sa loob ng ospital na ito. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa loob ng silid ni Richard.
Richard, sigaw ni Melissa. Tumakbo sila pabalik sa silid. Nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance na sinusubukang saksakan ng isang itim na likido ang eyeline ni Richard. Huwag sigaw ni Victor habang sinusunggaban ng lalaki. Nagkaroon ng isang marahas na giyera sa loob ng maliit na silid. Nagbagsakan ang mga tray ng gamot at ang mga makinang sumusukat sa presyo ng dugo. Si Melissa sa kabila ng kanyang takot ay hindi na natiling nanonood. Kinuha niya ang isang mabigat na metal na stand ng IV at buong lakas na inihampas ito sa likod ng assassin nang matumba nito si Victor. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ng lalaki bago ito nawalan ng malay sa sahig. Hingal na hingal si Melissa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang metal na stand. Tumingin siya kay Richard. Sa gitna ng kaguluhan nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ng lalaki. Richard! Bulong ni Melissa habang lumalapit sa gilid ng kama. Dahan-dahang imulat ni Richard ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit ang unang bagay na nakita niya ay ang mukha ni Melissa puno ng uling luha at isang hindi matatawarang katapangan. Melissa! Mahinang sabi ni Richard. Ang boses ay paos na paos. Ang council. Alam ko na, Richard, sabi ni Melissa habang hinahawakan ang kanyang kamay. Alam ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan nila tayo ulit. Ako na ang lalaban para sa atin. Tumingin si Richard kay Bea na nakasilip sa pinto, yakap ang kanyang kuneho. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam ni Richard na ang babaeng kinuha niya mula sa restaurant ay hindi na kailangan ng tagapagtanggol. Siya na ang bagong haligi ng pamilyang Valderrama. Ngunit sa labas ng ospital, isang hilera ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada. Ang Valderrama Council ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ang huling laban ay hindi nagaganapin sa mga talampas, kundi sa loob ng mga korte at sa gitna ng publiko. Ang sementeryo ng mga Valderrama sa Tagaytay ay nababalot ng makapal na hamog sa madaling araw. Ang mga estatwa ng mga anghel ng nagawa sa puting marmol ay tila mga bantay sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang engranding mausoleo na pag-aari ni Bianca. Dahan-dahang lumakad si Melissa patungo sa likod ng puntod. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Victor at dalawang tapat na tauhan ni Richard. Ang bawat hakbang ni Melissa sa tuyong damo ay nagbibigay ng mahinang tunog, ang tanging ingay sa gitna ng madilim na paligid. Dito! Bulong ni Melissa habang nakatitig sa isang maliit na ukit ng anghel sa likod ng marmol na dingding. Naalala niya ang sinabi ni Richard sa ospital. Sa likod ng anghel. Nandoon ang katotohanan. Gamit ang isang maliit na susi na ibinigay ni Richard, binuksan ni Melissa ang isang nakatagong siwang. Isang malakas na tunog ng bakal na nagkiskisan ang narinig bago lumabas ang isang itim na waterproof na kahon. Ano yan, senyora? Tanong ni Victor. Binuksan ni Melissa ang kahon. Sa loob ay may mga orihinal na dokumento, isang flash drive at isang sulat na may sulat kamay ni Bianca. Habang binabasa ni Melissa ang sulat, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi lang pala si Salvador ang traidor. Ang buong Valderrama Council ang pumuwersa kay Bianca na pikein ang pagbubuntis upang hindi mawala ang kanilang kontrol sa kumpanya. Si Bianca ay biktima rin ng kanilang kasakiman. Hindi niyo na kailangang basahin pa ang lahat, Melissa. Isang malamig na boses ang nagmula sa anino ng mga puno. Lumabas si Attorney Carlos kasama ang 6 na armadong lalaki. Ang abogado ay may hawak na baril at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti. Ibigay mo sa akin ang kahon. Utos ni Carlos, at pangangakuan kita na makakaalis kayo rito ng buhay ng anak mo. Ang council ay hindi papayag na ang isang waitress ang umasak sa 3 dekada ng aming pinaghirapan. Tumingin si Melissa sa abogado. Sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kahon, ngunit sa halip na ibigay ito, mahigpit niya itong nuyakap sa kanyang dibdib.
Ang pinaghirapan nyo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan, Attorney Carlos. Sabi ni Melissa ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Akala nyo ba ay hindi ko alam na narito kayo? Naalala nyo ba ang sinabi ko sa ospital? Itatala ko ang mga pangalan nyo sa dugo. Matapang ka, sabi ni Carlos habang ikinakasa ang baril. Pero ang tapang ay hindi nakakapigil ng bala. Bago pa makakalabit ni Carlos ang baril, isang malakas na tunog ng mga sirena ang narinig mula sa labas ng sementeryo. Ngunit hindi ito ang pulisya. Ang mga ilaw ng 10 itim na sasakyan ang tumama sa mukha ni Carlos. Mula sa gitnang sasakyan, bumaba si Richard. Kahit na may benda pa ang kanyang balikat at medyo mahina ang kanyang lakad, ang kanyang presensya ay tila isang bagyo. Sa kanyang tabi ay ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Tapos na ang laro, Carlos. Sabi ni Richard, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sementeryo. Lahat ng transaksyon nyo, lahat ng pagpatay na iniutos nyo, nakuha na namin ang lahat ng digital records mula sa server ng mansyon bago pa ito sumabog. Ang hawak ni Melissa ay ang huling pako sa inyong kabaong. Namutla si Carlos. Binitiwan niya ang kanyang baril at napaluhod sa lupa. Ang kanyang mga tauhan ay agad na sumuko nang makitang napapaligiran na sila. Lumapit si Richard kay Melissa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at ibinigay ito sa mga awtoridad. Pagkatapos, hinawakan niya ang mukha ni Melissa nang may matinding pagmamahal. Salamat, Melissa, bulong ni Richard. Dahil sa'yo sa wakas ay malaya na kami. 6 na buwan ang nakalipas. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa hardin ng bagong tayong mansyon sa Tagaytay. Wala na ang mga madidilim na kurtina at ang amoy ng langis ng baril. Ngayon, ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at ang masayang tawanan ng isang bata. Si Melissa ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa kanyang balikat. Nakaupo siya sa isang bench, pinapanood ang kanyang anak. Mama, look ang butterfly. Sigaw ni Bea habang tumatakbo sa damuhan. Ang bata ay puno na ng buhay. Ang mutismo na bumalot sa kanya ng 2 taon ay tila isang malabong alaala na lamang. Ngayon si Bea ang pinakamaingay at pinakamasayang bata sa buong lalawigan. Lumapit si Richard mula sa likuran at niyakap si Melissa. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan? Umiling si Melissa at sumandal sa dibdib ng kanyang asawa. Iniisip ko kung gaano kalayo ang narating natin mula sa isang restaurant sa BGC hanggang dito. Hindi ito dahil sa kapalaran, Melissa, sabi ni Richard habang hinahalikan ang kanyang noo. Ito ay dahil sa tapang mo. Pinili mong maging ina sa kabila ng lahat ng panganib. Iyan ang tunay na lakas ng isang balderrama. Kinuha ni Richard ang kamay ni Melissa at tiningnan ng singsing na nagniningning pa rin sa kanyang daliri. Ngayong araw, wala nang lihim, wala nang kasunduan. Tayo ay isang pamilya dahil pinili natin ang isa't isa. I love you, Papa. I love you, Mama. Sigaw ni Bea habang tumatakbo patungo sa kanila at yumayakap sa kanilang mga binti. Binuhat ni Richard ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Ang malalaking gate ng mansyon ay dahan-dahang sumara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isinara upang itago ang mga krimen. Isinara ito upang protektahan ang kaligayahang matagal nilang ipinaglaban. Ang kwento ni Melissa, Richard at Bea ay isang paalala na ang dugo ay maaaring magbigay ng buhay, ngunit ang pagmamahal at sakripisyo ang bumubuo ng isang tunay na pamilya. At sa mundo ng mga balderrama, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa tinig ng isang anak na tumatawag sa kanyang tunay na ina.